Isang binata ang umuwi at natuklasan sa carpet sa sala ang sarili niyang katawan. Sa tabi nito ay nakalatag ang isang sobre na may nakasulat na tumingin sa akin. Ang unang pagkabigla ay napalitan ng kuryosidad nang makita ni Alex ang isang flash drive sa sobre na agad niyang isinaksak ang kanyang computer, at sa screen ay nakikita lamang ang kanyang sarili. Ang pangalawa ay tiniyak ni Alex sa kanyang sarili na hindi siya mataas at hindi nabaliw at nagpayo na makinig ng mabuti, kaya nagsimula ang lahat sa pagdating ng Men in Black sa kanyang bahay. Rebecca, isang empleyado ng isang pribadong siyentipikong instituto ng pananaliksik ng ang Advanced Technologies na nakikipagtulungan sa National Security Agency ng USA, ay may napakapang-akit na alok para kay Alex, ngunit kailangan munang pumirma si Alex ng non-disclosure agreement kung saan nag-aalok si Rebecca ng isang check para sa isang malaking halaga na pinirmahan ang mga papeles na nalaman ni Alex ang kwento ng isang hindi rehistradong Amerikano satellite na hindi kakaibang inilunsad ng USA upang aminin na ang satellite ay mula umano sa hinaharap at naglalaman ng nakakode na mensahe sa loob. Kung pumayag si Alex na siya ay patulugin at ihahatid sa laboratorio, alam ng institute na siya ay halos bangkarota at nakatira sa isang bahay na minana mula sa kanyang mga magulang upang patunayan ang kaseryosohan ng kanyang intensyon. Rebecca ay agad na naglipat ng malaking halaga sa account ni Alex na nakumbinsi siyang pumirma sa mga dokumento. Kinabukasan ay isinakay siya sa isang kotse na binigyan ng iniksyon. Pagkatapos ay nakatulog siya at dumating lamang sa kanyang sentido sa isang saradong lihim na lugar. Ipinakita sa kanya ni Rebecca ang laboratorio kung saan matatagpuan na ang satellite at sinimulan ng lalaki ang paglutas ng task. 5 weeks pass ngunit wala pang resulta. Siya ay binisita ng isang pangitain kung saan ang isang kabataang babae ay nagde-decode ng parehong gawain. Pagkatapos na si Alex ay dumugo mula sa kanyang ilong, pagkaraan ay nakita niya ang pangalan ng babaeng ito na nakasulat sa frame ng kama. Sa lalong madaling panahon, Alex ay namamahala upang i-decrypt ang bahagi ng code na naglalaman ng mga guhit ng isang hindi kilalang gamit. Ay inanunsyo ni Rebecca ang pagtatapos ng kanyang trabaho at ipinaalam sa kanya na iuwi na siya. Namulat si Alex sa bahay. Gabi-gabi na siya ay nakakaramdam ng sakit na sinasabi niyang pagod at stress, ngunit pagkatapos ng ilang araw ay tumindi ang mga malay at nagsimula na siya na pinagmumultuhan ng paulit-ulit na mga guni-guni. At isang araw, 2 strong-looking na lalaki ang lumitaw sa threshold ng kanyang bahay na gustong malaman kung bakit siya pumayag na i-decrypt ang code na hindi maintindihan ni Alex. Dahil ang pag-decryption ay trabaho lang niya na nagbabayad ng mabuti, ang mga lalaki ay patuloy na pinipindot si Alex ng mga tanong tungkol sa moralidad. Hindi ba siya nababahala sa mga kahihinatnan ng kanyang trabaho dahil ang aparato na gagawin mula sa mga decrypt na mga guhit ang magiging pinakamalakas na sandata sa mundo. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Alex at hiniling niya na umalis ang mga lalaki. Nagpapasalamat sila sa kanya para sa mga sagot. At umalis si Alex ay agad na bumuti ang pakiramdam at umupo sa computer. Ngunit sa sandaling iyon ay may tumawag kay Rebecca na nagpapaalala sa kanya ng mga pinirmahang non-disclosure agreements. Na galit na napagtanto ni Alex na pinapanood siya ng institute, at nang muli siyang umupo sa computer sa ang kanyang bahay ay namatay ang mga ilaw. Lumabas si Alex at biglang nakita ang isa sa 2 lalaki na lumapit sa kanya na may mga tanong sa tapat ng kalye, ngunit ang katawan ng lalaki ay nagsimulang lumaki bago ang kanyang mga mata. Na takot, tumakbo si Alex pauwi at dumungaw sa bintana upang makita ang kamay ng higante na umaabot sa kanyang bintana. Inunat ni Alex ang kanyang kamay upang salubungin ito. Dumating ang umaga na nahanap ni Rebecca na dumating si Alex sa trabaho. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang humanity ay naninirahan sa 2-dimensional na espasyo at ang kanyang mga kamakailang bisita ay isang napakaunlad na sibilisasyon na umiiral hindi lamang sa kalawakan, ngunit din sa oras. Ay maaari silang nasa silid na ito, ngunit mas maaga o huli, at maaari nilang panoorin kung ano ang nangyayari sa isang uri ng bintana. Sa oras na sinubukan ni Alex na iparating kay Rebecca ang panganib ng aparato na kanilang ginagawa na maaaring magsimula ng unang digmaang pandaigdig, pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng babae na alam niya ang tungkol sa kanyang sakit na isang tumor sa utak. Ang sinisisi ng lalaki sa The Institute na naglagay sa kanya sa isang silid na may radioactive satellite na naging sanhi ng isang tumor sa kanyang utak, at iginigiit na ihinto ang paggawa ng aparatong Alex. Sa kasalukuyan, hinila ang kanyang bangkay palabas ng bahay at ibinaon sa kagubatan. Pagkatapos ay bumalik sa computer
at patuloy na nakikinig sa kwento mula sa kanyang hinaharap na sarili. Alex sa hinaharap ay nagsisisi na ayaw nilang makinig sa kanya dahil naiintindihan niya na may isang bagay na nagbabala. Pagdating noon ay naalala niya ang babae na siya ay cryptographer. Hinahanap ni Alex ang kanyang address, ngunit tumanggi si Beth na kausapin siya. Sumigaw si Alex na naghihingalo na siya may 6 na buwan pa siyang natitira. Pagkatapos noon ay binuksan ni Beth ang mga pinto at ipinaalam na may natitira pang 2 taon, ay napagtanto din niya na ito ay isang sandata. Ang pagguhit di umano ay nanggaling sa hinaharap. Mayroong isa pang taong Sherman na nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng computer at nagpapadala sa kanya ng mga gawain na kanyang nareresolba. Kapag naramdaman niyang normal na ang pakiramdam ni Beth ay hindi maganda, kaya dinala siya ng isang lalaki sa kwarto habang siya ay pupunta sa ibaba kung saan parang nakikita niya sa salamin ang buhay ng dalaga doon. Ito nagpapaalam sa kanyang minamahal na nakauniforme ng militar doon ang kanyang mga kasama. Ipaalam sa kanya ang kakilakilabot na balita at naroon siya na may hawak na isang dakot ng mga tabletas sa kanyang kamay na sinusubukang umalis sa buhay na ito. Ngunit pagkatapos ay nakuha ang kanyang atensyon ng isang mensahe mula kay Sherman na lumalabas sa monitor ng computer. Sumagot si Alex, ngunit mabilis na napagtanto ni Sherman na hindi ito si Beth at dinidiskonekta ang lalaki. Pagkatapos ay kumuha ng isang pakete ng mga nakaprint na papel na may mga gawaing ibinigay noon ni Sherman sa umaga. Nahanap siya ni Beth sa kanyang sofa na ang mga papel ay nakadikit na itinuro sa kanya ng lalaki na ang lahat ng ito ay mga piraso ng isang palaisipan na kapag binuo ay maaaring magbigay ng isang sagot na malinaw na hindi gumagana si Sherman sa The Institute. Hiniling ni Alex kay Beth na tulungan si Beth na ihinto ang paglikha ng isang death machine. Iniulat ng batang babae na siya ay nagkasakit, partikular pagkatapos magtrabaho kasama ang satellite. Nagsimula siyang magkaroon ng mga guni-guni at nagsimulang mag-isip tungkol sa isang mensahe mula sa hinaharap. Paano kung posibleng makipag-ugnayan sa nagpadala? Sinimulan niyang marinig ang mga boses ng mga patay at isang araw narinig niya ang sarili niyang boses. Nakakita rin siya ng mga dayuhan kahit hindi siya naniniwala sa kanila, at hiniling kay Alex na umalis at umuwi si Alex kung saan naghihintay sa kanya ang mga tao sa block. Inutusan siya ni Rebecca na huwag nang makipagkita kay Beth at hinimok siya na gamitin ang natitirang oras sa matalinong paraan. Ipinadala ng lalaki ang mga bisita sa impyerno at pagpasok sa bahay ay natuklasan na ang lahat ng kanyang mga papeles na may mga konklusyon ay nawala. Samantala si Beth ay nakakita ng maliwanag na ilaw sa kanyang bahay na kung saan nasusuka ang babae na sumisigaw sa takot at pilit na tinatago. Sinubukan ni Alex na lunurin ang kanyang iniisip sa alak nang may dumating na mensahe mula kay Sherman sa kanyang computer. Sigurado ang lalaki na si Rebecca ang nagtatago sa likod ng palayaw na ito, ngunit itinanggi ito ng kausap. Sa sandaling iyon ang tumunog ang doorbell. Nasa threshold si Beth. Lumabas na itinuro ni Chevan si Beth dito at ipinadala sa kanya ang mga blueprint ng isang device na may kakayahang sirain ang teknolohiya mula sa hinaharap ang computer. Ngunit kinaumagahan ay pumasok si Rebecca sa House Representatives ng The Institute ni Alex na alam ang tungkol sa kanilang trabaho at papunta na doon ay ibinigay niya ang pangalan ng founder ng Institute at inutusan siyang pumunta sa kanya sa lalong madaling panahon. Siya ay Sherman at umaasa na sirain ang aparato sa kanilang tulong. Pagkatapos ay lumapit ang mga kotse sa bahay ni Alex. Tumakas ang mag-asawa sa likod na labasan. Nahuli si Rebecca na binigyan ng iniksyon at itinapon sa isang kotse habang ang lahat ng mga burner ng gas sa kusina ay binuksan sa gabi. Alex at Beth dumating sa scientist Milya na agad na kinikilala ang dalawa dahil palagi niyang sinusunod ang kanilang trabaho. Ang bagay ay hindi lamang ang satellite na ito, mayroong isa pang umikot sa Earth sa loob ng halos 400 taon na tila hindi kilalang mga nilalang mula sa hinaharap ay naghihintay para sa mga Earthlings na lumaki na lumipad sa kalawakan at maging nagagawang i-decrypt ang kanilang mensahe. Ang sinaunang satellite ay naglalaman din ng mga blueprint ng makina na ang layunin ay limitahan ang ebolusyon ng sangkatauhan sa loob ng ikatlong dimensyon. Ngunit nang ipahayag ng Milya ang kanyang pagtuklas ay pinagtawanan siya. Nagkaroon din siya ng tumor sa kabutihang palad na hindi nakamamatay. Sigurado siya na ang mga dayuhan ay may kakayahang umiral sa ilang dimensyon na hindi nila nakikita ang oras sa isang linear na anyo gaya ng ginagawa ng mga
tao at ang pangalawang device na ginagawa na ngayon sa The Institute ay malamang na magbibigay sa kanila ng access sa human dimension. Hanggang ngayon ay parang nanonood sila ng videotap kung saan ang mga tao o mga tauhan ng pelikula sa tulong ng unang device maaari nilang panoorin ang pelikulang ito, ngunit hindi mababago kung ano ang nangyayari. Ngunit ang pangalawa ay magbibigay daan sa pagbabago ng umiiral na katotohanan. Milya ay nagsisimula pa lamang upang maunawaan ang kakanyahan ng prosesong ito, ngunit hindi maipaliwanag ang lahat ng ganap pagkatapos ng lahat, kahit na ang hitsura ang mga dayuhan ay nabuo ng utak ng tao mismo, at sa paraan na siya ay nakipag-ugnayan sa isang malaking dayuhan na nakikita lamang niya na nakatira sa kanyang hardin sa loob ng higit sa 30 taon na patuloy na tinitingnan ito ng Milya na nagiging dahilan upang ang kanyang utak ay umangkop at nagsimulang makakita ang tunay na hitsura ng humanoid, ngunit ang kanyang mga bisita ay walang nakikitang Milya ay sigurado na ang tumor sa kanilang mga ulo ay ang tulong ng mga dayuhan upang maramdaman ng mga tao ang kanilang katotohanan. Ibalik ito sa The Institute, kaya lahat ng data sa server ay kailangang mabura kahit na walang nakakaalam sa lokasyon ng Institute. Ngunit ipinaalala ni Miles na isa siya sa mga founder nito at naglabas siya ng mapa na may detalyadong plano ng Institute sa sandaling iyon ang isang malakas na kalabog ay narinig sa pintuan. Ang mag-asawa ay tumakbo palayo habang ang Milya ay sinusubukang pakalmahin ang nagngangalit na dayuhan na sina Alex at Beth na tumama sa kalsada, at hindi nagtagal ay nahanap nila ang gusali ng Institute kung saan nagbukas sila ng isang hatch kung saan sila pumupuslit sa loob. Doon sila naghiwalay upang madagdagan ang mga pagkakataong mahanap ang laboratorio na saksihan ni Alex ang kakaibang pag-uugali ng isang gwardiya na patuloy na bumabalik pa atras, at napagtanto na ang oras sa loob ng Institute ay umikot. Ay nahuhulog din si Beth sa loob na ito na napagtanto ang kabiguan ng kanyang mga pagtatangka na lumayo pa ang babae ay na-activate ang bomba, ngunit dahil ng panahon hindi siya makaalis sa mapanganib na lugar, pumunta si Alex sa isang madilim na silid at sinubukang dalhin pa ang bomba ng maabutan siya ng isang dayuhan at literal na pinaghiwa-hiwalay ang lalaki sa maliliit na butil. Makalipas ang 1 minuto, nakita ni Alex ang kanyang sarili na nakatali sa isang mesa sa tapat niya nakaupo. Ang isang humanoid Alex ay nag-iisip na siya ay namatay, ngunit ang dayuhan ay itinanggi ang kanyang paniniwala na sila ay nag-usisa lamang tungkol sa hitsura ng tao at ang kanilang karanasan sa time linear na oras para sa mga dayuhan ay hindi maintindihan at nakakapagod. Isang labor-intensive cycle ng walang laman na paniniwala. Ang mga tao ay parang nasa isang bitag na pinilit na patuloy dumaan sa parehong bagay. Ang mga dayuhan sa kabilang banda ay umiiral sa labas ng oras at espasyo. Sila ay nasa bawat sandali, kaya ang sanhi ng koneksyon at pagkakasunod-sunod ng mga aksyon para sa kanila ay isang misteryo. Kung ano ang mangyayari kung ang isang tao ay hindi na kailangang maghintay para sa isang bagay na napagtanto ni Alex Homewell, nagiging katulad ng anyo ng mga dayuhan, ngunit ang pamilyar na personalidad, ang ego, ay namatay sa sandaling ang alien ay nagulat na ang kamatayan ay natural, ngunit ang tao ay nagtatago at lumalayo mula dito. Oras ang nagtatakda ng lahat para sa isang tao. Ito ay parehong nagbibigay at isang magnanakaw na nakikita ng isang tao ang mundo gaya ng naisip niya at kung ano ang mangyayari kapag nawala ang pinagmumulan ng projection. Kahit na sa kawalang hanggan ng pagsusuri sa sarili, hindi mauunawaan ng tao ang pagkakaiba sa pagitan ng realidad at ilusyon. Sa bawat bagong panganak ay dumating ang isang bagong katotohanan, kaya't ang iyong tao ay laging nakatayo bago ang isang pagpipilian. Nararamdaman ni Alex na pakasama, at pagkatapos ay nag-aalok ang dayuhan na bumalik sa sandali bago nagkasakit ang lalaki sa impormasyon na mayroon siya ngayon. Nagpasya si Alex na hindi na siya pumasok sa trabaho sa The Institute at ititigil ang lahat ng ito. Ang alien ay nagulat kung bakit siya magbabago ang kanyang pag-ugali kung hindi niya mababago ang sitwasyon, at pagkatapos ay inamin ni Alex ang mga tao na hindi pipiliin kung ano ang mangyayari. Ang humanoid ay iginigiit na ang kanyang pagbabalik sa nakaraan ay makakagawa ng isang pagbabago, ay maaaring may magbago, at kaagad na natagpuan ng lalaki ang kanyang sarili sa kanyang tahanan sa harap ng computer. Itinala niya ang flash drive na ito na napagtatanto na walang mababago ang mundo ay maaaring mawala bukas, ngunit ito ay hindi balita. Ang lahat ay nangyari na, ang lahat ay natapos bago ito nagsimula. Inilagay niya ang flash drive sa isang sobre at nahulog sa sahig. Ang mga huling salita sa flash drive ay tungkol kay Alex sa nakalipas na babala kay Beth, at siya ay nagmamaneho papunta sa bahay ng babae habang si Alex mula sa hinaharap sa kanyang huling mga salita ay humihiling na kalimutan
Ang lahat at mamuhay sa isang kawili-wiling pelikula na nagpapaisip sa iyo kung paano kung ang konsepto ng oras ay talagang wala. At tayo ay nabubuhay lamang dito, at ngayon sa isang sandali na nagpapaniwala sa atin na may nakaraan at hinaharap at totoo ba na ang isang tao ay gumagawa ng mga kamangmangan na hindi iniisip kung paano binabago ng kanyang mga iniisip at kilos ang kanyang sariling mga kaibigan sa hinaharap isulat ang iyong opinyon sa ang mga komento.